Kumusta sa'yo at sa mga tagapakinig mo, Sir Kira? Tawagin mo na lang akong Melissa. Nangyari to noong 2008, noong first year college ako. Meron akong nakarelasyon noon na sobrang babaero. Tawagin na lang natin siyang Benson. Magkaklase kami sa ilang subject dahil irregular student siya. Siyempre nung una, hindi ko naman alam na babaero siya. Madaming nagsusumbong sa akin noon ng mga kakilala at kaibigan na palagi daw nilang nakikita ang boyfriend ko na may kasamang ibang babae. Hindi ko paniniwalaan yung mga sumbong nila. Sadyang may tiwala lang ako kay Benson noon. At iniisip ko na normal lang naman na may makasamang iba ang boyfriend ko. Dahil hindi lang naman ako ang nag-iisang babae na kakilala niya. Nalaman ko na lang ang totoo noong ako na mismo ang makakita sa kanya na may ibang babae nga siya. Siyempre, kinompronta ko siya at tinanong. Hindi naman din ako masyadong nasaktan kasi nag-uumpisa pa lang naman kami noon. Wala pang 2 buwan ang itinagal namin kaya parang wala lang din sa akin. Nabuntis din niya yung ipinalit niya sa akin kaya para pa akong nakailag noon. Ilang buwan ang makalipas, nabalitaan ko sa mga classmate namin na nailabas yung baby nila na kulang sa buwan at namatay daw ito. Tapos yung babae, hindi pa makalabas ng ospital dahil sa komplikasyon. Nangailangan sila ng dugo nun, kaya nanghingi sila ng tulong sa school. May mga nakapag-donate naman daw, pero for some reason, kahit nung makalabas na ng ospital yung babae, hindi na ito nakabalik pa sa school. Naging sentro sila ng usapan, kaya baka nahiya na lang din bumalik yung babae. Pero si Benson, tuloy pa din naman na pumapasok. At since magkaklase nga kami sa ilang subject, nakita ko kung paanong bumagsak ang katawan niya. Sobra siyang namayat, namutla at lumalim ang mata. Malayo sa mukha niya nung kami pa. Marami ang nag-aalala sa kanya kasi kahit babaero siya, madami naman siyang kaibigan talaga. Sinasabi niya lang na sobrang stress lang daw siya sa nangyayari at sinisisi niya rin ang sarili niya sa nangyari sa mag-ina niya. Ilang araw din ang makalipas, kinausap ako ni Benson. Tinatanong niya ako kung may galit daw ba ako sa kanya. Sinabi ko naman ang totoo na nagalit ako pero saglit lang. Wala na kako sa akin yun dahil hindi naman kami nagtagal. Nagtaka ko noon kasi para siyang nanlumo sa isinagot ko. Kaya naman hindi ko napigilang itanong kung bakit. Nagdalawang isip pa muna siya noon bago niya sinabi sa akin na mayroon daw naghihiganti sa kanya at kinukulam si Trina. Hindi kasi ako naniniwala sa kulam noon. Kaya ang unang lumabas sa bibig ko kung naniniwala ba siya doon. Pero nung sabihin niyang kahit ang mga doktor hindi malaman kung anong sakit ni Trina, napaisip na rin ako. Kita din kasing seryoso siya, kaya inulit ko sa mukha niya na hindi ako galit sa kanya. At kung totoo man ang kulam, hindi ko yun kayang gawin. Pagkatapos nun, hindi na kami nagpansinan. Hindi ko na siya pinansin pa. Sa loob lamang ng 1 buwan, namatay si Trina. Nagpunta kami sa burol nito para makiramay. Madami kami nun. Ayoko pa sanang sumilip sa kabaong. Pero hinila ko ng mga kasama ko papalapit doon. Nagulat ako. Maganda si Trina, Sir Kira. Pero yung nakita ko sa loob ng kabaong, parang ibang tao. Nag-double check pa nga ako sa pangalan na nakapaskil sa labas para lang masiguro na nasa tamang burol kami. Pero siya nga talaga yun at hindi ako makapaniwala. Nung tignan ko si Benson, awa lang ang naramdaman ko para sa kanya. Nasa gilid lang kasi siya sa dulo. Parang galit sa kanya yung pamilya ni Trina.
Siguro nga dahil alam nilang si Benson ang dahilan kung bakit nagkaganon ang anak nila. Walang nakakaalam ng totoong nangyari kay Trina. Basta ang alam lang ng mga kaibigan at kaklase namin ay namatay ito dahil sa komplikasyon. Kaya kinabukasan nun sa school, si Trina pa rin ang naging topic namin. Na nagulat nga sila sa nakita nila at parang ibang tao nga raw ang nasa loob ng kabaong. Tapos naalala ko si Benson. Tinanong ko sila noon kung napansin ba nila na parang hindi pinapansin ng pamilya ni Trina si Benson. Sagot nila, hindi daw nila nakita si Benson doon. So sabi ko pa, sabay-sabay kaming pumasok sa bahay nila Trina kagabi. Nasa likuran kasi namin nun si Benson nung pumasok kami. Pero hindi na ito sumama pa sa amin sa harap. Nagstay lang ito sa dulo sa likod. Nagkatanungan sila doon at parang ako lang ang nakakita kay Benson. Medyo na-weirdohan lang ako ng konti pero hindi ko na rin inisip pa. Sabi ko na lang sa sarili ko, baka hindi lang talaga nila napansin. Nung pumasok yung prof namin, napansin ko agad na hindi maganda ang mood nito. Kaya lahat kami ay tahimik lang na nakatingin sa kanya habang naghihintay na may sabihin ito. Napahinga pa ito ng malalim bago ito nagsalita. At lahat kami talagang nagulat sa ibinalita nito. Wala na rin daw si Benson. Nagpunta kami agad noon sa lamay nito ng uwian. Nakausap din namin ang magulang nito. Nakita na lang daw nila ito na wala ng buhay sa loob mismo ng kwarto niya. Akala daw nila natutulog lang kaya hinayaan muna nila ito. Lalo na't alam nila ang pinagdadaanan ni Benson. Pero nung sinubukan daw nilang gisingin para kumain, ay hindi na raw ito magising-gising. Sobrang kinilabutan ako nung ma-realize ko yun. Na imposible na palang makapunta si Benson sa burol ni Trina noong magpunta kami doon. Kasi buong araw lang pala itong nasa kwarto niya na wala na ding buhay. Wala akong pinagkwentuhan ng mga alam ko, Sir Kira. Dito pa lang sa inyo. Sobra akong naapektuhan sa nangyari. Dahil ilang gabi lang ang nakalipas, hindi na ako pinatahimik nito. Tuwing 2:00 ng madaling araw kasi, magigising ako na hindi makagalaw. Para din akong sinasakal dahil habol-habol ko ang paghinga ko. Pag ididilat ko ang mga mata ko, nandoon siya, si Trina. Nasa sulok ng kwarto ko at nakatingin sa paghihirap ko. Kung anong itsura niya sa kabaong, siya rin ang nakikita ko sa sulok ng kwarto ko. Takot na takot ako at hindi ako makagalaw nun. Hanggang sa maiusal ko na lang ang salitang, "Tulungan niyo po ako, Panginoon. Iligtas niyo po ako." Pagdilat ko ng mga mata ko, ay para lang akong nagising sa isang masamang panaginip. Naigagalaw ko na din ang katawan ko, kaya agad-agad akong nagdasal para magpasalamat. 1 oras din siguro akong dilat nun bago ko nakabalik ng tulog. Ilang beses pang naulit yon, Sir Kira. Pero nung magsimula akong ipagdasal silang dalawa, ay nawala na rin ang mga ganong bangungot ko. Pasensya na, Sir Kira. Parang napahaba yata masyado. Sana po mabasa nyo. Salamat. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Wilson. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko noong 4th year high school ako. From Manila kasi, inilipat ako ng parents ko sa probinsya. Nag-abroad kasi si Papa at si Mama naman lumipat ng trabaho sa probinsya nila. Tumira kami sa bahay ng parents ni Mama.
Bale, kalagitnaan ng taon nung nag-transfer ako ng school. Okay naman. Nagkaroon naman agad ako ng mga bagong kaibigan sa school na yon. Nagkaroon ng halos isang linggong program o activity sa school namin. Kaya halos mag-whole day kami noon para lang mag-design ng room at mag-practice ng sayaw. Di ko na maalala kung anong meron nun. Basta ang daming activity nung time na yon. Tapos sa last day, nagkaroon ng camping sa school grounds. Wala nang activity nun. Banding at pahinga na lang. 6 kaming lalaki sa isang tent. Hindi pa uso noon ang cellphone, kaya legit pa yung banding at kwentuhan. Nung bigla akong makaramdam ng tawag ng kalikasan, tumayo ako at pumunta sa madilim na part ng school grounds. May mga puno pa naman doon at doon ako nagpunta para umihi. Pagbukas ko ng zipper ko, bigla ba namang humangin ng malakas. Saka ko nadinig ang impit na ungol na malapit sa akin. Hindi ko pa yun pinansin agad kasi nga ihing-ihi na ako eh. Focus ako sa ginagawa ko habang paminsan-minsang lumilingon sa likuran ko. Patapos na ako nung madinig ko ulit yung ingay. Medyo ang hirap din kasing i-explain nung tunog niya, Sir Kira. Pero nung malinaw ko nang nadinig yon, dun ko na-realize na yung tunog niya yung parabang hirap na hirap sa pag-ungol. Doon pa lang ako naghanap-hanap sa paligid ko kung saan ba pwedeng manggaling yun. Kung hindi ko pa napansin yung aninong paggalaw-galaw, hindi ko maiisipang tumingala. At doon nga mismo sa puno kung saan ako umihi, may lalaking nakabigti. Labas ang dila niya at umuugoy-ugoy na lang ang katawan. Napatakbo ko nun sa takot. Nakasalubong ko agad yung isang teacher ko, kaya dali-dali ko siyang hinila kung saan ko nakita yung nakabigti. Pero pagdating namin doon, wala na yung lalaki. Gusto kong mag-explain nun kay sir, pero hindi ko magawang maglabas ng salita mula sa bibig ko. Kasi hindi pa rin ako makapaniwala nun. Tapos nung biglang may kasama na ako, saka pa ito nawala. Tipong kahit i-explain ko sa sarili ko yung nakita ko, hindi ko din paniniwalaan yun. Napatingin ako kay sir, pero wala talagang nalabas sa bibig ko. Pero mukhang nakita naman niya yung takot sa mukha ko. Sinabihan niya na lang ako na bumalik na sa tent namin at pagpasok na namin pag-usapan ang kung ano man yung nakita ko. Tulala pa ako nung bumalik ako sa tent. Dumiretso lang ako ng pasok nun at hindi na lumabas pa. Nung sumunod na linggo pa kami nakapag-usap ni sir, pinapunta niya ako sa principal's office at ipinakwento sa akin ng kung ano mang nangyari nung gabing yon. Pagkatapos kong magkwento, sinabihan lang ako ng principal na wag ko na daw yun ikwento sa iba pa para wala nang iba pang matakot. At kalimutan ko na din daw ang kung ano man yung nakita ko. Umuon na lang ako nun. Kahit pa nga gusto kong magtanong, halata naman noon na ayaw nilang ipaalam sa akin kung ano yung nakita ko. Pero syempre, alam ko na meron talagang lalaking nagbigti doon. At kung sino man yon at kung bakit, yun ang hindi ko alam at hindi ko na rin inalam pa. Pero hindi na ulit ako gumawi doon sa parte na yon ng eskwelahan namin. Mahirap na, nakakatakot eh. Salamat Sir Kira sa kalimang mabasa mo tong karanasan ko. More stories pa po. God bless. Hi Sir Kira, okay lang bang mag-share ng maikling kwento? Sobrang ikli kasi nito. Tawagin mo na lang akong Maan. Naalala ko lang itong karanasan namin ng kaklase ko dahil sa isang kwento ninyo
na nagpapakita pa din kahit patay na. Yun bang parang hindi nito alam na patay na siya? Yung ganun po. So simulan ko na, Sir Kira. Nangyari ito noong 4th year high school kami ni Jenjen. Uwian na nun at pareho kaming cleaners nung time na to. Kung ano-anong topic lang ang napapag-usapan namin. Hanggang sa biglang i-open ni Jenjen yung isang estudyante ng school namin na naaksidente. Tawagin na lang natin siyang Girly. Nadaganan siya ng truck. 10-wheeler ata yun kung di ako nagkakamali. Since grabe nga ang nangyari kay Girly, kumalat ang balita na yon sa buong school. Tapos naputol yung usapan namin kasi may isang teacher na dumaan at pinigilan kaming pag-usapan yung nangyari. Nautusan din niya si Jenny na pumunta sa isang room sa taas para raw kunin yung gamit niya at dalhin sa faculty. Di ako na lang ang natira doon sa tapat ng room. Kaya itinuloy ko na lang ang pagwawalis ko hanggang sa tapat ng hagdan, pati doon sa may maliit na koridor palabas. Maya-maya, nadinig ko na lang ang boses na Jenjen na sumisigaw mula sa 2nd floor. Kaya napatingin ako sa kanya sa taas. Natawa pa ako bago ko siya sinagot. Sabi ko pa nun, mukha siyang tanga. Bakit ka ako siya nagsisisigaw sa taas? Tas bigla niyang sinabi na nakita daw niya si Girly na malapit sa akin. Kinilabutan agad ako nun. Tapos sabi ko na lang, huwag niya akong biruin ng ganun. Hindi ka ako nakakatawa. Parang inis pa nga siya nun sa isinagot ko. Kaya lakad takbo siyang bumaba sa kung nasaan ako. Pinipilit niyang nakita niya daw talaga si Girly. At naka-uniform pa. Itinuro pa niya kung saan ako nagwawalis at kung saan banda nakatayo si Girly. Which is sa bandang likuran ko nga lang. Sa takot naming pareho, sinamahan ko na muna siyang ihatid yung gamit na dala niya sa faculty. Bago sabay naming tinapos yung pagwawalis sa koridor at saka umuwi na. Kinabukasan lang din noon, Sir Kira. Ako na mismo ang nakakita kay Girly. Naka-uniform siya. Naglalakad sa 2nd floor. Kung hindi ko nga lang alam na patay na siya, sigurado nga akalain ko na buhay pa rin siya. Kasi sobrang linaw ko siyang nakikita nun. Kaya sigurado talaga ako na si Girly mismo ang nakikita ko. Kung hindi nga lang ako nakikinig ng mga kwentong horror iisipin ko na lang na nagkamali lang kami ni Jenjen sa nakita noon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana po mabasa. Salamat po and God bless. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Ali. First time ko lang mag-share ng kwento. Kaya ikaw na din po sanang bahalang mag-ayos nito. Sana hindi ka maguluhan. Maikli lang naman po ito. Kaya umpisahan ko na po. Bata pa lang ako, sumasama na ako sa ate ko sa school niya. Bata pa papansin na. Hindi ko na lang maalala kung ano. Pero may katungkulan si ate noong high school siya sa student council. Kaya madalas siyang pumunta sa school kahit walang pasok. Since malapit lang ang bahay namin sa school niya, wala siyang magawa kapag sumusunod ako sa kanya. Isang 2-story building lang ang school nila ate noon. Bago lang yung school na yon. Pero yung building, matagal nang nakatayo doon. Saturday pala to nangyari. Nasa baba lang ang room nila ate. Nagsimula na rin sila sa meeting noon o sa kung ano man yung ginagawa nila. Nagpaalam ako sa teacher niya na nandoon kung okay lang bang maglibot ako. Pumayag naman siya dahil wala namang ibang tao bukod sa amin. Sa excitement nga, tumakbo ko nun palabas.
Libot lang tapos silip sa bintana ng mga room kasi nakalak yung mga yon. Public school pala to, Sir Kira. Kung dati kang nag-aaral sa public school, alam niyong pagandahan ang mga room noon. Kaya talagang nag-e-enjoy akong makita yung loob ng mga room kasi iba-iba ang design nila sa bawat classroom. Hanggang sa makarating ako sa second floor. Pag-akyat ko pa lang, nanakit na agad ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero kasi bata pa lang talaga ako, kapag kinakabahan o natatakot ako, nananakit talaga ang tiyan ko. Kaya medyo napahukot ako. Yun bang medyo inipit ko yung tiyan ko kasi masakit. Pero hindi naman ako nadjejebs. Itinuloy ko pa rin yung paglilibot ko. Sumilip ako sa unang classroom na nadaanan ko. Nag-e-enjoy pa rin naman ako. Kaya medyo kumalma na ang tiyan ko. Pagdating sa pangalawa sa dulo na classroom, napansin ko agad na bukas yung pinto doon. Na-excite ako. Lumapit muna ako sa bintana. Sinilip ko yung loob kung may tao. Clear, walang tao. Kaya mabilis akong lumapit sa pinto at dahan-dahang itinulak pa yun pabukas. Hindi na ako pumasok nun. Basta nandun lang ako sa harap ng pintong nakabukas habang tinitignan ang loob ng classroom. Namamangha pa ako kasi ang daming project doon na nakadisplay. Nakahawak pa rin ako sa handle ng pinto nung unti-unting may gumapang na malamig sa kamay ko. Nagulat ako pero hindi ko agad nailayo ang kamay ko sa handle. Kasi nakakapit yung malamig na kamay sa pulsuhan ko. Naiyak na ako nun. Nakakatakot kasi yung kamay. Sobrang itim at mahaba na patay ang mga daliri. Tapos hindi ko pa makita yung may-ari ng kamay. Kasi nandoon siya sa likod pa ng pinto. Hindi ko alam kung paanong naging posible yon. Kasi kapag naiisip ko ngayon, imposible na hindi ko makita kahit yung katawan man lang ng may-ari ng kamay na yon. Braso at kamay lang talaga yung nakalabas mula doon. Nagsisigaw na ako nun habang sinusubukan kong makakawala sa pagkakahawak sa akin ng kamay. Nung makarinig ako ng boses sa baba, doon pa lang ako binitawan ng kamay. Kaya nagtatakbo na ako pabalik sa kung saan hagdan ako nang galing. Sa takot ko, Sir Kira, at sa pagmamadali kong makababa ng hagdan, naaksidente pa ako. Natalisod ako sa sarili kong paa, kaya dumausdos ako pababa. Kinagabihan nun, nilagnat ako. Alam ko sa sarili ko na totoo yung nangyari na yon. Dahil nakita pa ng parents ko yung bakas ng kamay sa pulsuhan ko. Tinatanong nila ako nun kung sino daw ang may gawa. Pero hindi naman sila naniwala sa akin nung ikinuwento ko yung nangyari sa school nila ate. Sumasama pa rin naman ako sa school nila ate sa kabila ng nangyari na yon. Pero hindi na ako gumala sa second floor. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana mabasa mo itong kwento ko. Salamat po and more power. Tawagin mo na lang akong James. Nangyari ito noong first year college pa lang ako. Kasama ko sa karanasan na to ang dalawang kagrupo ko na sina Riz at Melvin. Bagong lipat lang kami sa apartment nung time na to, Sir Kira. Malapit sa school kaya naging tambayan naming magkakaklase ang bahay namin. Parehong OFW din ang parents ko kaya kaming dalawa lang ng kuya ko ang magkasama sa bahay. Parehas kaming estudyante pero sa magkaibang school kami nag-aaral. So most of the time talaga, kung hindi ako solo, kasama ko ang kaibigan ko o mga kagrupo ko kapag may project na kailangan gawin. May isang project kami na kaming tatlo lang ang magkakagrupo. Kaya napagdesisyonan namin
na sa bahay na lang namin gawin. Nagplano silang mag-overnight na para makatapos kami agad at makapagpasa ng maaga. May plus points kasi kapag mas maaga kang nakapag-submit, kaya talagang ginalingan namin. Inabot kami ng hating gabi. Alauna na, hindi pa rin kami tapos. Nalibang kasi kami sa kwentuhan, kaya medyo bumagal yung paggawa namin. Mga bandang alauna nga, nakarinig kami ng katok sa may bandang kusina. Hindi namin pinapansin kasi kami na lang naman ang gising nun. Ang kuya ko natutulog na sa kwarto niya at imposibleng may kumatok mula sa labas ng kusina namin. Naisip ko pa nga nun na baka sa kapitbahay lang nagmumula yung katok na yon. So tuloy lang kami sa pagkukwentuhan. Pero alam kong nakikiramdam na din yung dalawang kasama ko. Nawawala naman yung katok kapag natatahimik kami at nagiging busy na sa paggawa. Pero kapag magsasalita kami, nadidinig ulit namin yung katok. Pero mas malakas na. Sa inis ko, pasigaw akong nagtanong kung sino ba yon. Siyempre walang sumagot. Pero mas lumakas nang lumakas yung katok mula doon. Kinilabutan na ako. Natakot na rin yung dalawang kasama ko. So nag-decide na kaming matulog na. Nagligpit na kami ng kalat namin. Naglatag sa sala at nagpatay na ng ilaw. Pero yung katok, nandoon pa rin. Ilang minuto pa ang nakalipas. Yung katok na naririnig namin mula sa kusina parang mas palapit na ng palapit sa amin. Kaya mabilis akong tumayo at nagbukas ng ilaw sa sala. Wala namang kung ano. Tapos bigla ring nawala yung katok nung bumukas yung ilaw. Pero dahil natakot na kaming tatlo, nag-decide na lang kami na magsiksikan sa kwarto ko. Natahimik naman na pagkatapos nun. Kaya nakatulog na rin kami agad. Pero grabe yung nangyari na yun talaga. Kinuwento ko agad yon sa kuya ko. Nung una hindi siya naniniwala. Inaasar-asar niya pa ako. Hanggang sa siya na mismo ay magkaroon ng sarili niyang karanasan. Pero iba yung sa kanya. Tapos tanghaling tapat pa nangyari. Nung time na to, nag-decide si kuya na sa labas na muna kami kumain. Kasi magwi-withdraw siya ng padala ng parents namin para makapagbayad na rin kami ng rent at bills. Tapos baon na rin namin. Kaya maaga kaming umalis noon. Nagpunta kami sa mall. After namin doon diretso pasok na agad ako. At si kuya naman na walang pasok, diretso uwi na. Pagbukas pa lang daw niya ng pinto ay nagulat na siya. Dahil nakita niya akong pumasok sa kusina galing doon sa likod. Tinignan ko lang daw siya at tinanguan. Tapos diretso daw ako pasok sa kwarto ko. Hindi na daw siya tumuloy nun sa loob. Lumabas na lang ulit siya at nagpunta sa mall. Minessage din niya ako nun na doon na lang daw kami magkita sa mall kung saan kami naghiwalay kanina. Tapos video call namin si mama. Ipinaalam namin na gusto ulit naming lumipat. At doon ko na nga rin nalaman yung kwento ni kuya. Ang problema lang namin noon, meron kasi kaming kontrata sa landlord na at least 6 months daw tirhan yung apartment bago kami pwedeng umalis. Kahit nung sinabi na namin yung dahilan, hindi siya pumayag. Kaya nagtiyaga pa talaga kami ni kuya doon ng 6 na buwan bago kami nakalipat. At sa 6 na buwan na yun, Sir Kira, madami pang nangyari. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento. Sana mabasa niyo po ito. Maraming salamat po. Hello Sir Kira. Matagal niyo na akong tagapakinig. Parang bago pa mag-pandemic. Pero ngayon ko lang naisipang magbahagi din ng sarili kong nakakatakot na karanasan. Tawagin mo na lang akong Mars.
Third year high school pa ako nang mangyari to. At kahit matagal na, hindi ko ito makalimut-kalimutan. Kasi sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari to. At sure din ako na marami ang hindi maniniwala dito. Buong elementary life ko, meron akong service na tricycle. Si Kuya Mario na kalapit lang sa bahay namin, ang mulat sa pool na driver ng tricycle na yon. Bale kami ng mga kasama kong sineservisan niya ang palaging una niyang pasahero sa araw-araw. Natigil lang yung service niya sa amin noong mag-high school na kaming pare-pareho. Nasa ibang lugar kasi ang high school building ng school namin, kaya hindi niya na kami masaservisan. Fast forward po. Nung third year na ako, nag-away kami ni Mama. Ang dami kasing bayarin at contribution sa school. At pinag-iisipan niya ako na nagsisinungaling para lang magkaroon ng ekstrang pera bukod sa baon ko. May pinagdadaanan yata nito si Mama. Kasi halos lahat, basta pera ang pinag-uusapan, kinu-question niya talaga. Kahit na wala namang basihan. Hindi ako kailanman nagsinungaling para sa pera. Pero noong time kasi na to, medyo matagal ko nang sinabi sa kanya yung kailangan kong bayaran. Kako hanggang sa ganitong date lang. Kaya halos araw-araw ko siyang tinatanong. Pero ang lagi niyang sinasabi, wala pa siyang pera. Na naiintindihan ko naman. Dahil mulat sa pool naman, alam kong mahirap lang kami. Nag-away lang kami kasi pinagbibintangan niya akong nagsisinungaling. Kaya sa inis ko, umalis ako ng bahay nang walang baon na kahit na magkano. Late na ako nito sa school. At dahil wala nga akong pera maski pamasahe, naglakad takbo ko papunta sa eskwelahan namin. Hindi pa ako masyadong nakakalayo sa bahay noong madaanan ako ni Kuya Mario. Hinintuan niya ako at sinabihan na bakit daw ako naglalakad. Late na nga ako. Sinabi ko sa kanya na wala akong perang pamasahe, kaya mas nagmadali ako. Pero bigla siyang huminto sa paglalakad. Kinapaka pa ang bulsa niya na tila may hinahanap siya. Nagpaalam na ako na mauuna na ako, pero pinigilan niya ako nun. Saka siya biglang naglabas ng 50 pesos mula sa bulsa niya. Ibinigay niya yun sa akin at sinabihan ako na mag-tricycle na raw para daw hindi ako lalong malate pa. Nagdalawang isip pa akong tanggapin yun, pero ipinilit niya. Tapos saktong may dumaan naman na tricycle nun. Huminto sa tabi namin ni Kuya Mario. Nagpasalamat ako sa kanya at sumakay na. Umangkas ako sa likod ng tricycle. Tinatanaw ko pa nun si Kuya Mario habang papalayo yung sinasakyan ko. Kaya nakapagbabay pa ako sa kanya. Pag-uwi ko ng tanghali, nakita ko na may nag-aayos sa bahay nila Kuya Mario. At medyo maraming tao. Diretso lang akong umuwi sa bahay nun. At hindi pa rin kami nagpapansinan ni Mama. Maya-maya, dumating na din yung kuya ko na galing sa school. Ibinalita niya agad sa amin na wala na daw si Kuya Mario. Nagulat ako. Tinanong ko agad kung anong nangyari. Sabi niya, inatake daw sa puso kagabi at namatay din nung madaling araw na yon. Hindi na raw umabot sa ospital si kuya. Nasabi ko agad na imposible yon. Kasi nagkita pa kami ni Kuya Mario sa labas kanina. Binigyan niya pangako ako ng pamasahe. Hindi naniwala si kuya sa sinabi ko. Pero kahit ako, hindi rin makapaniwala sa sinabi ko. Pero kasi malinaw talaga sa akin na si Kuya Mario yung nakausap ko at nagbigay ng pera sa akin kanina. Nung gabing yun din, nagpunta kaming buong pamilya sa bahay nila Kuya Mario. Nun pa lang ako naniwala na wala na talaga si kuya. Nakinig din ako nun sa mga usapan doon at talagang hindi ito umabot ng buhay sa ospital. Nanahimik na lang ako nun sa isang tabi at taimtim na ipinagdasal ang kaluluwa niya.
Kami ng mga pinsan ko sa side ni mama ay mahilig talaga kami sa mga kwentong katatakutan. Close talaga kami at madalas kaming mag-overnight sa bahay namin. Tawagin mo na lang akong Jojo, Sir Kira. Yung mother ko at yung isang tita ko ay mga teacher sa public school na malapit sa amin. Pinilit nila kami noon na mag-volunteer na maglinis sa school nila bago magpasukan. And since magkakasama kaming magpipinsan nung sabihin nila yon, wala na rin kaming nagawa. Bale, nag-volunteer naman kami, pero pilit nga lang. Kidding aside, wala namang kaso sa amin yon. Sanay na kami bilang anak at mga pamangkin ng teacher. Parang banding na rin naming magpipinsan at enjoy rin naman. Kaso dun kasi sa school nila mama, merong kakaibang entity talaga dun. Walang palya yon sa pagpaparamdam kapag nandun kami. Siguro kasi yung isa kong pinsan na si Lani active ang third eye. Hindi ko alam kung si Lani ang dahilan. Pero kapag magkakasama talaga kami nila Lani, hindi man kami nakakakita, ay dama namin na may kakaiba sa isang lugar. Na para bang naaapektuhan kami ng gift niya. Actually, isa si Lani sa dahilan kung bakit sobrang close naming lahat. Siya kasi yung klase ng tao na nagsasarili ng problema. Kaya malayo ang loob niya noon. Akala niya walang makakaintindi at maniniwala sa kanya sa mga nakikita niya. At para sa kanya, sumpa ang pagkakaroon ng active na third eye. Di eto na nga. Sabay-sabay kaming nagpunta sa school. May ibang parents na din doon para maglinis at magpintura ng classrooms. Pagpasok pa lang namin doon sa koridor, paakyat sa second floor, iba na agad ang aura. Mabigat at masikip. 7 lang kami noon, pero parang sobrang dami namin sa loob paakyat. Nakagitna sa amin si Lani. Mukha naman siyang normal lang. Pero alam ko na meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Naramdaman ko pang napabuntong hininga siya noong nasa taas na kami at maliwanag na. Hindi kasi nasisinaga ng araw yung staircase na yon, kaya talagang madilim doon. Pero paglabas naman namin doon, maliwanag na. Yung room na na-assign kay mama at kay tita ay may katabing building, kaya sa isang side lang ng classroom yung maliwanag. So nag-umpisa na kami doon. Hindi na kami naghiwa-hiwalay. Inisa-isa na muna naming ayusin yung mga armchair at inilabas sa hallway. Kaming mga lalaki ang nagkukumpuni at yung mga babae naman ang nagpipintura sa loob. Mabilis kaming natapos sa pag-aayos ng upuan dahil kakaunti lang naman yun. Inilabas na din namin yung iba dahil pipinturahan din namin yung mga upuan sa susunod. Tulong na rin kami sa pagpipintura ng pader. Napansin ko, walang nagpipintura sa dulong part, kaya doon na sana ako pupunta. Pero pinigilan ako ni Lani. Sinabi niya na kung pwede raw, bukas na nila tapusin yung nasa dulo. Sumigi na lang ako. After nung unang layer ng pintura doon, kumabila naman kami para maumpisahan na rin yung isa pang classroom. Pagkatapos ng first coat, tanghali na yon. Kaya nag-lunch na muna kami. Sa hallway na kami kumain dahil nasa labas na yung mga upuan. Habang kumakain, sinabi nga ni Lani na may entity doon sa part na yun na sinasabi niya. Kaya unahin na daw namin yung classroom ni tita. Natapos na naming pinturahan yung classroom ni tita nung araw na yon. At may ilan-ilan din kaming naumpisahan sa mga upuan. Nililigpit na lang namin yung mga gamit namin nung biglang sumigaw ng malakas si Lani. Mabilis kaming lumapit sa kanya. Hinila namin siya palabas ng classroom ni mama. Pinakalma namin siya. Nagulat daw siya kasi biglang paglingon niya, nasa harap niya na yung itim na entity na nandoon lang sa dulo nung una. At ang sama daw ng tingin nito sa kanya. Hindi sinasadyang napalingon din ako sa loob ng classroom. At nagulat ako noong biglang nagsara ng malakas yung pinto nun.
Iniayos na namin ng mabilisan yung mga upuan na napinturahan na at saka namin nilagyan ng sign na wet paint bago kami dali-daling umalis. Sa bahay namin kami dumiretso. Lahat kami nangingilabot talaga sa nangyari. Nung kumalma na kami kahit paano, ang sabi ni Lani, kakaiba daw talaga yung entity na yon. Nakakatakot kasi masama daw ito kung tumingin. Panay nga din daw ang dasal niya noong nandoon kami sa loob. Pero nanghihina daw siya kasi madidinig daw niya na sumasabay pa unti-unti sa dasal niya yung itim na entity na yon. Tapos tumingin siya sa akin. Tinanong niya kung hindi daw ba nananakit ang balikat ko. Kasi nakita daw niyang hinawakan ako nung entity doon. Nagbiro pa ako. Sabi ko hindi. Hindi lang balikat ang masakit sa akin, kundi ang buong braso ko dahil sa buong araw naming pagpipintura. Sabi ko habang hinihilot-hilot yung braso ko paakyat sa balikat. Tapos nung nasa may bandang balikat na ako, nakadama nga ako ng kakaibang sakit. Tinanggal ko yung t-shirt ko. Nung makita nila yung balikat ko, napamura pa sila sa gulat. Meron daw akong malakamaong pasa sa balikat at kulay ubi daw talaga. Nakita ko din yun sa salamin. Pero wala akong maalalang pangyayari nung araw na yon para makakuha ako ng ganoong kalaking pasa. Natakot nga rin ako nun. Pero kasi kailangan pa rin talaga naming bumalik doon kinabukasan. Dasal na lang talaga. Pagbalik namin kinabukasan nga, nagdasal na muna kami. Sinamahan namin yon ng Apostles' Creed at naging matiwasay naman ang trabaho namin kahit papaano hanggang matapos kami. 3 araw din namin ginawa yon. Ang mahalaga nakatapos kami bago magpasukan. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana po mabasa ninyo at madinig namin ito sa channel ninyo. Salamat po at God bless. Good evening po, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Yel from Cavite. Yung nag-share po ng kwento tungkol sa Pink School at sa bahay ni Ann. Itong ikukwento ko naman po ngayon ay naranasan ko nung working pa ako sa hospital. Simulan ko na po. Bale, nagtatrabaho ko nito sa isang ospital sa San Juan City, Manila. Di ko na po papangalanan for privacy purposes. Sa klase ng trabaho ko, need po namin na on-call kami. Kaya po provided na hospital ang barracks or yung sleeping quarters po namin. Sa barracks po namin, 4 to 5 persons po at least ang matutulog everyday. Depende po sa ikot ng schedule. Panggabi po ang duty ko nito at dapat ang gising ko ay 11 AM pa. May mga kasama po ako sa barracks na ang pasok ay 3 AM, 6 AM at minsan ay 8 AM. So sa mga ganitong pagkakataon po, madalas na wala po akong kasama sa barracks ng 8 AM onwards. Isang umaga, around 6 AM, bigla po akong naalimpungatan na may nakahiga sa paanan ko. Dumilat po ako saglit at siguradong sigurado po ako na may nakita akong babaeng nakahiga sa may binti ko. Umusog pa po ako nun para makahiga siya ng maayos. Hindi ko po masyadong pinansin dahil may mga kasama nga po ako na napasok ng around 6 AM na minsan ay umiidlip pa muna saglit bago sila pumasok sa work. Pangalanan na lang po natin silang Stacy at Emma. Payat at mahaba po ang buhok nung nakita kong natulog sa may paanan ko. Kaya inisip ko na isa sa kanila yon. Around 12 noon, pumasok na po ako sa work at masaya ko pang chinika si Stacy. Sabi ko, sarap ng tulog niya. Bakit ka ako hindi pa siya tumabi sa akin kanina? Ang luwag-luwag ng kama. At nanlamig po ako nun, Sir Kira, nung sabihin niya na kakapasok lang daw niya
kasi panghapon daw ang duty niya at hindi daw siya yung natulog kanina sa tabi ko. Napamura na lang ako nun sa isip ko. Sabi ko na lang, shit, sino kaya yon? Baka naman si Emma. Tama, baka si Emma. Medyo nakampante pa ako ng konti noon, Sir Kira. Ilang minuto lang, nakasalubong ko naman si Emma. Galing siya sa barracks namin. Sabi ko, "Uy Emma, natulog ka ba kaninang umaga sa may paanan ko? Mga around 6 a.m.? At takang tinignan niya rin ako, Sir Kira. Sabi niya, "Ha? 5 a.m. ako pumasok kanina dahil marami akong tatapusin sa trabaho. Kaya naiwan na kita umaga pa lang." Pagkasabi pa lang niya nun, nanayo na agad ang balahibo ko. Kasi kung wala sa kanila ang natulog kanina sa may paanan ko, sino pala yun? Hindi po ito yung lucid dream na akala mo ay totoo, pero hindi naman. Legit na gumising po ako nun at sinilip ko yung nakahiga sa may paanan ko. Dahil damang-dama ko po yung paglubog ng kama at yung paghiga niya sa may paanan ko. Nagising pa nga ako nung nakatabingi ang higa ko dahil nga umusog talaga ako para sa kanya. Kinagabihan, napagkwentuhan po namin yung nangyari sa akin. At nakwento nga po nila na mayroon daw po talagang babaeng namamalagi sa maliit naming barracks. Kaya pala never po nilang hinahayaan na bakante ang mga kama. Lagi po nilang nilalagyan ng gamit. Dahil nung minsang nabakante ang itaas na palapag ng double deck, nakita raw po nilang may umakyat na babae ron at nakalawit ang paa sa may edge ng double deck. Singit ko na lang din po na nakadagdag na rin po siguro ang presence ng isang matandang balete tree sa tapat ng barracks namin. Nasa gitna po kasi siya ng mismong parking lot. Ayun na rin po siguro ang reason kaya hindi pa rin po ito pinuputol hanggang ngayon. Baka nga po may mga hindi talaga tayo nakikitang mga nilalang na namamahay sa matandang puno na yon. Ngayon po, wala na yung barracks. Pinatanggal na po ata o hindi na po nagagamit. Sunod na kwento ko po. Nagtatrabaho ako neto sa isang ospital sa Dasmariñas, Cavite. Pandemic days po ito at sa hospital premises po kami pinagstay dahil wala pong mode of transportation noon. Sa dorm po namin na may 6 na kama, 4 lang po ang occupied ng personnels. Isang puro gamit at isa naman pong bakante. Ang isang kama na katabi ko, pinagpatungan na po namin ng mga bagahe at damit. 2 po sa amin ng medtech na gabi palagi ang duty. Kaya simula 6 p.m, wala na po akong kasama sa dorm. Maliban sa isang office employee na 8 to 5 po ang duty. Tawagin na lang po natin siyang Faith. Ang dorm po namin ay merong malaking bintana. Natanaw po ang naglalakihang puno sa labas. Isang gabi, magkabaliktaran po ang higa namin ni Faith. Nakaulo po ako sa may paanan habang nanonood ng Netflix dahil weekend na po kinabukasan. Balay nakaharap po ako sa pader at ang likod ko ay yung isang kama na bakante. Bigla pong umulan ng sobrang lakas nung gabi na yon na medyo na-enjoy ko kasi malamig. Siguradong masarap ang tulog. Nang maya-maya lang po, biglang lumangit-ngit yung metal frame ng kama sa likod ko. Yung tunog na para bang may humiga. Take note lang po, ang mga kamang hinihigaan namin na provided ng ospital ay mga lumang hospital beds na dating nakalagay sa mga wards. So balik na po tayo. So umingay nga po siya ng slight. Napalingon ako. Iniisip ko kung may kasama pa ba kaming medtech na baka hindi ko lang napansin. Paglingon ko, wala namang tao. So inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon. Balik ulit ako sa panunood. Maya-maya lang ng konti, tumunog na naman.
Medyo malakas na ang langit-ngit niya this time. Iniisip ko kung guni-guni ko pa rin ba yun. O baka dahil sa kalumaan nga nung kama na yon, natunog ng mag-isa. Pero may kutob na po talaga ako noon na baka po may kasama kaming hindi ko nakikita. Hindi ko na lang po sana ulit papansinin, pero bigla pong nagsalita si Faith. Narinig mo rin pala yun? Tinitignan kita kanina pa eh. Tinitignan ko kung naririnig mo rin. Akala ko kasi ako lang. Nanayo ang balahibo ko nun sa sinabi niya. So tinanong ko siya. Ganun? Akala ko guni-guni ko lang yun eh. Tas ang sabi niya, ang sabi sa akin nung kabataan ko, pag ganitong malakas daw ang ulan at may malapit raw na puno na may malapit na masisilungan, madalas sa mga nilalang na di natin nakikita nakikisilong rin. May malaki kasing puno dyan sa labas ng bintana natin at malakas rin ang ulan. Parang may bagyo nga eh. Hayaan mo na, baka nakikisilong lang rin yan. Huwag mo na lang pansinin. Nanahimik na lang ako noon. Bumaliktad na ako ng higa at dahil nga medyo natakot na ako, itinabi ko na rin ng mas malapit sa kama niya yung kama ko. Ayun lang po Sir Kira. Pasensya na rin sa mga kirara kung hindi gaanong nakakatakot. Ikaw na lang pong bahala Sir Kira. Sana mapili po ulit itong kwento ko. Next time po, magsesend naman po ako ng stories about sa dating work ng parents ko sa Makati noon pang 90s. More power po sa channel ninyo. Nakakatuwa po talagang makinig ng nginig at true stories po lahat ng ibinabahagi nyo. Stay safe and God bless po sa inyo at sa lahat ng nakikinig.